Mga gumagawa ng problema, may mga memo, sabit, yung siguro pwedeng i-hold. Kasi ang tagal na namin nire-request. Even sa GCG, nag-request ako niyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako binibigyan ng copy. Dahil kasi kung nasa website, sir, pwede yung pupuntahan yun. Opo. Maliban na lang kung binubolan tayo nito, pakicheck nga sa website kung nandoon. Mga katanungan po ng empleyado at katanungan po ng at pagsagot po ng mga taga-GSIS. Makahingi ng copy niyang sinasabi niyang CPCS rate. Kasi ang tagal na namin nire-request. Even sa GCG, nag-request ako niyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako binibigyan ng copy. Para magkaroon naman kami ng comparison. At pangalawa, may tatanong din ako kay Chairman na GCG Chairman Corpus. Kung doon sa binigay nila, hindi ba kami allowed na mabigyan man lang ng step increment? Kasi lahat po kami, lalo na po itong wala po kaming step increment. Ibig sabihin, pare-parehas kami, luma ka o bago ka, pare-parehas kayo magsisimula sa step 1. Yun po ang problema namin ngayon. Wala po siyang seniority. Walang seniority. Walang secretary of tenure. Yeah, Mr. Corpus. Yung pong CPCS rates nasa website po ng GCG. Pwede po nilang i-access kung gusto nila. Nasa website daw po, Mr. Alvarez. Tapos yung step increment po na sinasabi. Na-check nyo na po, Mr. Alvarez, yung website nila. Hindi pa kasi iniisip ko kung ano ba nakalagay dyan. Dahil kasi kung nasa website, sir, pwede yung pupuntahan yun. Opo. Maliban na lang kung binubolan tayo nito, pakicheck nga sa website kung nandoon on the spot. Tingnan mo kung nandoon sa website. Kasi kung nandoon sa website, then titingnan nyo lang po doon sa website. At kapag nakita nyo na hindi sapat at mali-mali, then pwede ulit kayo bumalik sa amin. Sir, okay. Mr. Chairman, ako pa humingi ng tawad. Minsan, nakakalimutan ko po mag-address sa inyo bilang Mr. Chairman. No, okay lang po yes, sir. Doesn't matter to me. Go ahead po, Mr. Corpus. May tapo tungkol sa CPCS sa GCG website po. Ano po? Sige, pakibanggit na lang. Ano pong pangalan ng website nyo? gcg.gov.ph po. gcg.com.ph. Okay. Mr. Alvarez, aware po kayo doon sa website? Aware po ako na mayroong pong ganun. Kaso nga lang, hindi ko malaman, wala akong comparison kung talagang yun ang binigay ng Hindi, ganito nga, sir. So, you check that website first. Pag-aralan niyo po yung mga nilalaman yan, kausapin niyo po yung mga member ninyo. Kung sa tingin ninyo, mayroong mga pagkukulang doon, may mga hindi tama doon, then you come back to us and then we'll call another hearing again. Salamat po, Mr. Chairman. Gagawin ko po yun. Thank you, Mr. Alvarez. Now, let's go to the SSS and GSIS. Bilang mga government employees, entitled dapat, kasi ang government-owned corporation, GOCC, ay considered mga government employees, ito mga nagtatrabaho sa GOCC. Napansin ko na sila ay, napag-usapan natin dito, ay nasa SSS at hindi na sa GSIS. At sabi nyo po, tinatrabaho nyo na, pinag-aaralan nyo. Ano na pong status, Mr. Tenko? Nagkaroon na po ng isang town hall meeting kung saan dumalo ang mahigit 100 empleyado ng PAGCOR. Nandun po ang 2 kinatawan ng GSIS at meron pong kinatawan ng PAGCOR. Naganap po ito sa New Coast Hotel. At doon po nagkaroon ng question and answer. Mga katanungan po ng empleyado at katanungan po ng at pagsagot po ng mga taga-GSIS. Doon po sa initial na pag-uusap, 3 issues po talaga ang dapat pag-aralan pa ng husto. Una po, meron pong regulasyon ang GSIS, 15 taon pong dapat ang isang miyembro ay paying member, 15 years in government service, and pagkatapos po nun, dun sa 15 years na yun, dun lang siya makakukuha ng kanyang retirement benefits. Number 2, magko-compute po pag naibigay po ang datos magmula sa PAGCOR, magko-compute po ang GSIS kung magkano po ba talaga ang dapat na ibayad ng mga empleyado ng PAGCOR. Gayon din po kung magkano pa rin ang dapat ibayad naman ng PAGCOR. Pangatlo po, Sir,
may I interrupt. Opo. Napag-usapan natin to last time. Opo. Ang problema na lang ay yung Amount. na babayaran. Opo. I think it was some 1 point something billion Yung through po, the years. Diba? Your Honor, Ngayon, merong participation yung PAGCOR and participation ng mga employees. So, yung sharing, Opo. yun na lang pag-usapan. Pumayag, magkano po yung computation? Doon na lang tayo para mas Opo, mabilis. yung po ngayon ang ipinakiusap na namin sa GSIS na magkaroon na po ng computation. Kahapon po, nakipag-ugnayan akong personal kay PGM Wick Veloso, yung President and General Manager ng GSIS. Sila po ay kaisa nating lahat, pati po yung mga empleyado, na gagawan po nila ng paraan na mabilisan nilang mailabas kung magkano yung mga computation. Meron din po mga datos na kailangan pa rin kami isubmit. Kahapon po, Ano po mga datos na yun? Kompleto naman datos na ibigin nila sa SSS? yun po, lahat po ng number of employees, magkano mga sweldo. Dahilan nga po, Senator, sa bagong CPS rate na effective lamang nitong buwan ng nakaraan, ay yung bago na pong numero ng bagong basic pay po ng bawat isa. Okay. So yun po, isasumitin namin sa GSIS, nagtalaga na rin po at pinangako po ni Pangulo at GM Wick Veloso sa akin kahapon, patututukan po niya para makita po natin ang overall picture. Ngayon, Senator, meron pong isang malaking issue na yun din po, sinabi ko rin kay Ginoong President Wick Veloso ng GSIS, yung pong all or nothing. Dahil doon sa all or nothing po, hindi po pwedeng may matitira sa SSS, hindi din po may pwedeng yung iba nagbabayad sa GSIS. I understand. Okay. I would like to interrupt you on that. Ang tanong ko ngayon sa SSS, meron ba taga-SSS Meron dito? po. Okay. Yung mga perang na i-contribute na ng mga empleyado through the years sa inyo, since dilipat sila sa GSIS, yung mga perang yun pwede bang i-transfer sa GSIS para konti na lang yung kanilang idadagdag ng mga empleyado, yung kanilang employees contribution? Kasi alam ko mas mura kasi ang SSS kumpara sa GSIS. Kaya nga ang ginawa ng PAGCOR, gustong tipirin talaga yung mga empleyado, pigain, nag-SSS. So, yung tanong ko pakisagot kung pwedeng i-transfer. Sir, Mr. Desunya, Attorney Joseph Desunya ng SSS. Magandang umaga po, Mr. Chairman. Sa tanong po, ipagpaumanhin po ninyo sa ngayon, hindi ko makakategorically ma-confirm or ma-affirm kung ganun po yung mangyayari. But to provide po some context also, please allow me to give some brief explanations po. Go ahead, sir. Yung membership po kasi ng PAGCOR sa SSS started way back in 1986. Okay. So nagsumiti po sila ng tinatawag namin na SSS Form RDAS-1. Ito po yung initial membership application ng PAGCOR as an employer. At that time, meron po silang 3,518 na mga empleyado. So conforming to our processes and requirements, na-satisfy naman po yon, na-process po ngayon yung kanilang application for membership together with the reported employees. So through time po, sa paghuhulog nila, mayroon pong mga nagkasakit dyan, may mga nabalda, may mga nanganak, may mga nagretiro, may mga namatay na. So nagbayad na din po ang SSS dyan ng corresponding benefits based on these memberships as reported by their employer. Okay. Pero yung mga hindi nagkasakit po, na yung hindi pa nakakuha ng benefits sa SSS out of those contributions, so pwede ho bang i-transfer pa yun? Kasi kapag transfer sa GSIS, ang pagkakaintindi ko sinabi ni Mr. Tenco noon, medyo madugutot kasi bilyones ang maging halaga, yung difference. So para mapagaan naman sa mga empleyado, yung mga naibayad na naikaltas na sa kanila through the years, kukunin sa SSS at itatransfer sa GSIS. Maliban na lang kung may mga bawal dyan dahil nasa batas natin. Pero kung wala sa batas yan, IRR lamang, siguro gawin natin ang paraan. Sa tingin ko po sir, pwede pong mapag-usapan yan Mr. Chair. May mga considerations lang po like during that time, iba po yung contribution rate ng SSS, di hamak na mababa, at saka yung nakaka-capture po namin na monthly salary credit is only this much.
Unlike po sa GSIS na mataas po talaga yung contribution rate at they capture the actual monthly income of the government employee. No, what I'm trying to say, sir, yung actual amount lang na na-remit sa SSS ng bawat isang empleyado through the years out of their paycheck, each and every paycheck, kung pwede pang makapture ulit yun at ma-transfer sa GSIS under his or her account. Sige po sir, I will get back to my principals. I will make a report on this particular matter. I will seek po their guidance and instruction, and then probably po we will be able to submit po an official response on this particular query kasi pasensya na po yung bagay po na yan ay that's beyond po my Okay, great. opo. Thank you. Maraming salamat, Mr. Attorney Chair. Lucio Yu, Jr. ng GSIS, ano pong inyong position sa pinag-usapan natin ngayon Good morning, ng Mr. Chair. GSIS? Mr. Yes. Chair, thank you for inviting GSIS to attend this hearing. As confirmed by the resource person from SSS, there's an ongoing reconciliation and talks on how to effect the transfer of membership coverage from SSS to GSIS. The core issues were mentioned earlier. The difference in premium rates kasi mas mababa sila, and then when they transfer, even if they transfer all their premium contributions, there might be differences that either the government has to bear the share, and then of course yung difference, and of course yung benefits din nakakaiba eh. And from my notes, I understand there were discussions also when is the effectivity ng coverage nila. We're looking at either the effectivity of the GSIS law, which is around July 1997, or October 2011, which is the effectivity of the GCG law. Kasi with the enactment of the GCG law, dun pa na medyo nalilinaw na all GOCC shall be covered by GSIS. Because before So 2011, if you were to ask me, 2011, kasi doon pala sabi nyo, nakalagay na all GOCC's employees should be covered by GSIS or At considered least- as government employees. at least the mandate of the GCG that all GOCCs and PAGCOR is classified as GOCC. Kasi even our own charter, there were issues on declassification whether GOCC with original charter or without are covered by us. Kasi may mga typo issues dun sa sa charter which we had elicited a lot of interpretation, but in the meantime I think the PAGCOR has been under the coverage of SSS. No? And that is why there were talks, no, even as early as 2 to 3 years ago to transfer their membership from SSS to GSIS. Thank you. And then therefore, GSIS, SSS, and GCG, PAGCOR, I'll give you 5 working days to sort it out para malaman na natin eksakto kung kailan malilipat na from SSS to GSIS yung mga benefits ng mga PAGCOR employees. And at the same time, kung magkano yung difference by the time meron ng numero yung SSS, magkano difference na yung na-remit na sa SSS na premium na ito transfer sa GSIS. 5 working days. Anong araw ba ngayon? Senator, Wednesday. So Wednesday next week. Baka po, Sandali lang po. GSIS, meron kayong gusto sabihin? Mr. Chair, just want to manage expectation. It all depends on several data, no, which we've been discussing and reconciling. 5 days not If- enough? 5 working days? Depende. Magsipag tayo, mga sweldado tayo ng mga taong bayan. We're doing this for the taong bayan, not for ourselves. Well, discuss this with the operations group. And, Yes. We'll see it. 5 days siguro mahaba na yon. Unless kung gusto mo 5 years, sir. Yes, sir. 5 days Chair, siguro, sir. depende sa commitment. Well, then, it's about time kasi for the longest time, yung mga taga-PAGCOR, napi sila eh. Nag-antay sila, kinawawa sila. Then, magpakonsuelo naman kayo. Bilis-bilisan niyo po mga trabaho ninyo. Diba? Buti pa kayo, papahayay-hayay. Itong mga ito, ang lilit ng mga sweldo. Yes, Your Honor. We'll discuss this with the operations Malaki din ang contribution nila sa top management. kaban ng bayan dahil malaking buwis ng nakukuha ng gobyerno mula sa PAGCOR. So, do your best kung pwede. Do your best, 5 working days. Diba? Kapag hindi nyo kaya, just let me know and then the reason why and then pwede naman tayo magbigay ng konting liway pa. Pero I wanted done ASAP. Okay sa'yo, GSIS, SSS? Just do your best. And yes, GCG sir, we and will also
consider kung ano po yung input ng aming IT group then, because I would assume that we're looking at more than 2 decades probably of data already. You know why I'm doing this? Because nung hindi pa po ako empleyado ng gobyerno, ako po ay broadcaster. Ang palagi kong problema, napakabagal po umaksyon ng mga taong gobyerno. Yan po palaging reklamo sa programa ko Wanted sa radyo for the past more than 2 decades. Ang babagal. Kung hindi ko pala tiguhin on air, hindi pa kikilos. Ganun po talaga. I'm not gonna mention kung anong sangay ng gobyerno. Ang palagi, ang bagal. Inaabot na ng 5 years, 6 years, 10 years, may 15 years pa. Hindi inaaksyonan. Nung paglapit sa akin, nung tawagan ko at obligahin ko, saka palang umaaksyon. Kaya nga tinitesting ko lang kayo. Do your best. Di ba? Meron nga tayong anti-red tape, di ba? No. 5 days. Kaya nyo yan kung gustuhin. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So 5 working days. And then pag hindi nyo po kaya, then i-justify nyo sa amin dito sa committee kung ba't hindi nyo kaya, then medyo magiging lax ako sa inyo at consider ko and then give you another 5 working days. Pero hanggang doon na lang. Okay? Thank you. Now, BIR. Nandito si BIR through Attorney Albert Yes, John Neil Tibayan, Legal and Legislative Division ng BIR. Noong September 5, 2023, naka-receive ng notice of discrepancy from the BIR ang PAGCOR. Hindi lang na na-mention, ito yung BIR Regulations RR number 22-2020. A notice of discrepancy issued and it is being investigated by the BIR. Kaya lang hindi clear kung ano po itong notice of discrepancy. Pwede niyo pa paliwanag po ito? RR number 22-2020. Ito ay nasa minutes of the meeting na sinumiti ng PAGCOR noong September 14, 2023. Later on papaliwanag. Kung hindi ka masyado aware pa, September 14, 2023, minutes of the meeting, this is a board meeting. Di ba nagpasabit ako sa inyo ng lahat ng minutes of the meeting ninyo sa PAGCOR pero sinabit yung 4 lang. Bungi-bungi pa. Gusto ko po lahat ng minutes of the meeting. I don't care kung yan naabuti ng isang balikbayan box. Babasahin po namin yan. Para malaman namin kung anong mga ginagawa niyong trabaho dyan sa PAGCOR na hindi kayo naghahaya-haya lamang dyan. So, isa po ito sa minutes of the meeting ninyo noong September na kung saan inamin nyo na meron kayo na-receive na notice of discrepancy. Pakipaliwanag sa BIR kung ano yun para sagutin ng BIR. Senator, and we have ongoing discussions po with the BIR, not only for that year, primarily because there were 5 or 6 years na letter of authority po natanggap ang PAGCOR, and this was for different, normal lang po yun, yung letter of authorities, for 5 or 6 years during the time of my predecessor. So yun po ang hinaharap namin ngayon at siyang pinag-aaralan isa-isa kung alin po doon yung pwedeng ma-defensan at pwedeng nagkamalit hindi nabayaran nung nakaraan. So nakipag-ugnayan na rin po kami sa BIR. Hindi ko po alam kung alam ni attorney, but through Commissioner June Lumagi and the large taxpayers. And then how much are we talking about? Magkano yung discrepancy, Mr. Tenko, na hindi nabayaran through the years? Yeah, actually po, it's just, Senator, a letter of authority. So, subject po ngayon sa reconciliation yon. So, pag letter of authority, you have to explain to the BIR. Yes, ang number po of years na hindi po sa hindi nabayaran, ang claim ng BIR, hindi po nabayaran yung certain items. Ang claim naman po ng PAGCOR, under the law po kasi, we're exempted, may Supreme Court rulings na po, that we're exempted from certain taxes because we are paying automatic 5% franchise. And which law is that? Which Supreme Court ruling are we talking about, Mr. Tenko? Value-added tax law po. Are you Exempted talking po. about that 5% lamang sa franchise tax ang pwedeng
babayaran sa 15% of the gross earnings. Opo, ang Yeah. PAGCOR po kasi, Pero there was an overruling by the Supreme Court. In-overrule ng Supreme Court yung decision na yan. Meron siyang binigyan na decision, you're right. And then later on, ni-reverse din ng Supreme Court. Your Honor, can I refer to Attorney Consolacion kasi wala po ako doon nung Sino panahon po? na yun. Attorney? Attorney Roderick Consolacion, siya po ang head ng legal Yes, Attorney ng Consolacion. PAGCOR. Vice President of Legal Group, PAGCOR. Go ahead, sir. Sir, good morning po. In the case of A-side case, A-side versus CIR, Commissioner of Internal Revenue, the Supreme Court said that No, sir. Let me correct you. You're talking about Genuino versus COA 2023 and Figueroa versus COA 2023. Ngayon, you're allowed, nung una, hindi pwedeng i-audit. Opo. Hindi pwedeng i-audit ang lahat ng kita sa PAGCOR, lahat ng revenue activities. Right? And then later on, in-reverse yan ng Supreme Court na sinasabing pwede na pong i-audit lahat ng revenue activities regardless whether yung 5% yun o 50%. Yes. Mr. Senator, if I may just answer. Yung po, ang reverse po ng Supreme Court, nung pong panahon ni Chairman Genuino, Supreme Court had ruled that COA can only audit the gaming revenues and not the Right. other transactions. Ngayon, sometime po in October 2023, if I'm not mistaken, Mr. Senator, nandun na po ako, there was a reversal of such. So, ang naging final ruling po, 15-0 ng Supreme Court in October 2023, lahat po ng transactions ng PAGCOR, hindi lang po sa gaming, ay subject na 100% to COA audit. Correct. Kasi yun ang Opo. pinagbabasyan ng BIR kung para makita na nila yung discrepancy na kayo hindi nagbabayad. If Hindi. I may just correct the statement, ang iba po yung sa COA, iba po yung issue sa BIR. I know, sir. Pero So, ang nangyayari kasi, sir, may mga discrepancy na hindi nababayaran ninyo kaya nga nakakatanggap ka ng LOA. Opo, From- Mr. Senator, ang BIR. tinutukoy ko po kanina, may Supreme Court ruling po kasi na in lieu of all other taxes, the 5% franchise tax that PAGCOR pays automatic should reign over all other taxes. So doon po nanggagaling naman, Mr. Senator, yung maging depensa nung nakarang administrasyon. That is why, Mr. Senator, 6 po na taon ang pinag-uusapan doon. Ako po ay nakipag-ugnayan na sa BIR para po nga maisara na rin itong mga hanging problems ito na naiwan ng nakarang administrasyon. So, BIR Attorney Tibayan, ano po yung status? Good morning, Mr. Chair. I think, Mr. Chair, kasi wala po akong personal knowledge on the tax LOAs? investigation cases because that is with the large taxpayer service. But usually nga po, pag ini-issue po ang ating mga LOA, that means there's a initial finding po na merong deficiency taxes unpaid. Now, whether it's regarding the 5% franchise tax or other possible liabilities na nakita, I'm not certain, sir. But right now, it seems that ongoing po ang investigation and ang reconciliation po nung payments po ni PAGCOR. Dapat updated din po kayo, especially sa mga Supreme Court ruling na lahat ng financial activities sa PAGCOR, sa gaming, kailangan ma-audit yan pat masilip na talaga silang babayad kasi pwede i-declare, pwede na sabihin na hindi pa kami nagbabayad yan because like Mr. Tenko kanina sinabi, may mga certain rules na hindi pwedeng because covered na Supreme Court ruling na hindi sila pwede dapat magbayad. Why are you laughing, Mr. Consolacion? May nakakatawa ba rito? No, ba't ka nagtatawa? Kayong dalawa. Anong pinagtatawanan niyo, sir? Yung pong sa Supreme Court na yon ay dapat matutukan na. Hindi ko alam kung bakit siya natawa ron. Okay. My apologies for him, sir.
So, Mr. Tibayan, sa next hearing, Yes, Mr. Chair. meron ka ng ano doon? As to yung sa taxability po sa PAGCOR, Mr. Chair, I think in 2022, issue po kami ng revenue regulations para ma-clarify po yung regarding sa 5% franchise tax on gaming operations, including their licensees and yung kanilang mga service provider ng licensees po. Yung regarding po sa status ng case, I will confer po yung kung ano po yung current findings po. Okay, thank you. As of December 31, 2022, the Commission on Audit flagged several accounts receivable from PAGCOR's gaming operations. 84.7 million pesos ang hindi pa nasisingil ng PAGCOR mula sa offshore gaming, electronic bingo, pera, traditional bingo, etc. Bakit po hindi na-collect, Mr. Tenko? Noon din pong panahon ng pandemya yan, Senator Tulfo, there were instances nung nagkaroon po ng pandemic at nag-shutdown ang mga businesses and some of the... Dito po sa pagkakalam ko kasi it did not happen during my time, pero nagsaliksik po ako and it is all related, Senator Tulfo, to the time during the pandemic where some of the overseas gaming licensees and some operators of the mga bingo outlets ay nahirapan po, nagsara na po sila ng kusa. So, ganun din po nagkaroon po kami ng meeting with COA at sinabi ko din po sa COA, wala na po at nagsara na po itong mga ito. Kaya yun po ang nangyari. Dahil nga po nung pandemic, halos alam niyo naman po na talagang doon at its lowest point po ng 2 taon, 2020, 2021, ngayon din po sa first half ng 2022, mahina po ang naging mga negosyo ng licensees. Yan po ba na-clear niyo sa COA at Meron na pong exit conference kaming ginawa po at doon po ay pinaliwanag ko po kung itong mga ito ay pwede na ring matawag na hindi na po yung what term is that, yung sa receivables, write-off. At ang sagot po ng COA sa PAGCOR, kanila pong ikukonsulta sa COA main kasi normally daw po 10 years bago mag-write off. Ang sabi ko po, taon-taon na lang makikerry ito at nakikita ito bilang mga receivables pa po ng PAGCOR. So, ang naging usapan po namin sa exit conference with COA ay pag-aaralan nila kung pwede na pong ma-write off yung mga nasabing hindi na makolekta dahil sa nakaalis na po at hindi na rin po makita yung mga tao or yung mga korporasyon na yun. Yung po, Mr. Senator, ay nangyari nung pong talagang sumadsad din Yes, sir. halos maraming negosyo. Yun lang po. Since last hearing, palagi niyo binabanggit yung pandemic. Okay. Opo. Now, give me a documentation coming from COA na kayo po'y nakiklear na tungkol sa isyong ito. Opo. Hindi Kasi po, kung sinasabi niyo hanggang ngayon, pinag-aralan pa, pinag-usapan pa between you and COA, 1 year na ago pa to, December 2022 pa. So, opo. bilis-bilis niya naman, 1 year ago. Hindi po. Kasi the reason why I'm raising this Yes. issue, kasi itong 84 million na accounts receivable coming from, especially itong offshore gaming, I think this is Pogo. Opo. Now, who knows, baka mamaya ito'y binayaran ng kalahati at binayaran under the table. Pwede naman madali masabihin na kasi nag-shutdown, kasi pandemic, samantalang yung Pogo tuloy-tuloy naman. Opo. Pero So make sure na yes. kung ito ay hindi nakukolekta dahil nagsasarahan, give me the list of those Pogos na nagsara, na yung accounts receivable nyo sa kumpanya na hindi nabayaran because nagsara. I want documentation of that. Yes, we will submit that. Kasi hindi pwedeng laway lang Actually, dito. Senator, hindi po. We have on record, hindi lang po yung pong numero na nandyan sa inyo mas mababa po yun. We will submit to you. And yung tungkol po sa COA, uulitin ko lang po, hindi pa po talaga resolved because meron pong rule na before it is classified as a dormant or
ready for write-off, meron pong number of years. So there will be a carry of this and you will see this in the next few years unless yung pong COA ay magkaroon ng ruling on a special case. At bibilis-bilisan po. Dapat, I want documentation also from COA na kayo po i-clear on certain issues. Opo. Hindi pa po tayo maklear, Mr. Senator, dahil nga po may certain period of time bago ma-declare na written off po. Well, hindi basta-basta dapat i-declare na written off. Opo. Kasi ayaw ko naman na nakalusot ang ilan dyan sa inyo sa PAGCOR, sa kalokohan. Gusto niyong write off agad, samantalang hindi naman dapat i-write off yan, napunta lang sa bulsa ng kung sino-sino na dapat hindi sa bulsa ako, hindi dapat sa kaban. We will submit po the list that Thank you. also COA po had asked us to look into. Thank you. Welcome. Salamat po. As of December 31, 2022, PAGCOR income from gaming operations totaling 383.6 million had a 0% collection rate for more than 10 years. Ito po- Ano po yun? Ito po ay sa COA, ano? Opo. As of December 31, 2022, PAGCOR income from gaming operations totaling 383 million had a 0% collection. So, hindi po kayo nakakolekta ayon po sa record ng COA. Hindi ko po alam. Una po, Mr. Senator, hindi po 383 million ang naging income ng PAGCOR. Ang naging as of Ito po, sir, ito, in breakdown. License casino, 379. Baka po billion, Mr. Senator. Kasi po, Mr. Senator, hindi Million po. po, million. Billion. Ha? Million. For the past 10 years, ito pong income from gaming corporations ay 0% ang collection. Ito po ay ayon sa COA report. Wala ho ba kayong kopya ng mga COA report? Hindi, Hindi niyo meron po, review? pero palagay ko po, hindi. Unang-una po ang naging Well, revenue. we'll give you a Oh, COA yes, report. opo, thank you. Okay. But, And then, Mr. no, Senator, wait a minute. Opo. Itong binabasa ko to, galing sa COA to, hindi ko inimbento to out of thin air, okay? These are from COA reports na prepare ng staff ko. Binabasa ko ngayon sa inyo. So, I want this answered today. Ibibigyan ka namin ng kopya ang ilan dito Yeah, para sagutin nyo immediately po. right here, right now. Baka po Hindi. kasi, Senator, billion dapat, hindi po million. I don't know why COA made that. Hindi po lang kasi 383 million ang kita naging kita ng PAGCOR in 2023. Anyway, can we get a copy, Mr. Senator, so we can review? Because the gross gaming revenue po, Mr. Senator, of PAGCOR was more than 300 billion po. Anyway, can we look into that letter, Mr. Senator? Okay. Salamat po. And then we will also reply to you. Pero ang maliwanag po sa aking pagkakaalam, 383 billion, baka billion po dapat. We'll look into the letter, Mr. Senator. Yes. Thank you po. Bibigyan namin kayo ng kopya nitong And then we will respond right away para COA maabot. report and then meron ba tayong members ng COA rito? COMSEC? Invited pa yung COA? Okay, sa next hearing, invite natin yung COA. Okay. Now, Isabong was suspended since May 3, 2022. Pero sa ngayon, meron pa rin active na 789. Tuloy pa rin operations. Anong nangyari sa inyong Intel funds? Ba't hindi nyo mahuli-huli to? Hindi nyo mapatigil? We have reported all the illegal sites to the PNP and to the authorities. Ang totoo po more than 2,000 sites na po yung naibigay namin both sa DICT and PNP continuously. Pero So hanggang report lang kayo? yes, because wala po kaming police Hindi, authority. hindi sir. Hindi sir. Pag nag-report kayo, dapat may pressure doon sa PNP, may pressure sa NBI No, na hey, we, huliin natin to. Dapat kung kinakailangan sumama ang ilan sa mga personnel. Di ba meron din kayo sa enforcement? meron pong security. Dapat may kasama kayong taga-enforcement, pupunta doon sa PNP, pupunta sa NBI, you provided them with this information, dapat may follow-up. Kasi kapag hindi nyo gagawa ng follow-up, i-provide nyo sa PNP, punos baka yung PNP pumunta lang doon, pagkakitaan, and then i-go naman. Kaya pag pumunta kayo sa PNP with that report, nandoon po kayo, nire-record nyo, kung kinakailangan, may minutes of the meeting, pag-ipag-usap nyo sa PNP, para after several days, babalikan nyo. Wala pa ba tayong gagawing raid? Ano nangyari dito? Or gusto nyo, i-raid na natin to tomorrow. Pupunta na tayo doon kasama yung enforcement group namin. Ganon sir, hindi yung puro report ng report. Kasi kung puro report lang,
Wala mangyari talaga. Ang nangyari po sa DICT, in fairness to them, they've closed down so many sites, but ang nangyayari po talaga, after 24, 48 hours, ibang site na naman po ang gamit. I'm just reporting to you what is happening with DICT. With regard to the PNP, there have been instances na nag-report din naman po dun sa task force na marami na silang, may ilan po silang nahuli na, pero pagkatapos po nun pabalik-balik po ang nangyayari. Yes, nagpapalik-balik kasi nabigyan ng PNP, nabigyan yung taga-PAGCOR. Hindi, yun po ang pagkukulang Hindi sir, kasi kung hindi nabigyan yung PNP, hindi nabigyan ng PAGCOR, mag-stop yun. Believe me, believe you. Opo, ay titingnan po natin ulit yun. Kaya matitigas ang ulo nito, nabigyan eh. Diba? Subukan nyo wag tumanggap, titigil to. Sa side po siguro ng PAGCOR Mr. Side ng PAGCOR ng Senator, PNP. wala sir. pong... And I've heard some of these are retired generals. Baka doon siguro tayo natatakot. Then go to the hierarchy, doon sa pinakamataas sa PNP. Go to Malacanang. Yes, we have done that, Mr. Senator, sa Do that. hierarchy sumunod. Kasi I've heard some of these are retired generals ang mayari. So kung natatakot kayo, nandiyan naman yung Malacanang, may access ka naman presidente. Opo. I would assume. Right? Go to the president. Stop these operations. Kasi hindi kumikita ang gobyerno dito. Kumikita Wala po. sila lang. Tama? Yun po ang totoo. 789 billions pa rin makukolekta nyo dapat dito. Kung tutusin. Kung sa ganito karami. In 2022 po, bago magsara, kimita po, ang naging revenue po ng PAGCOR was about 500 million a month. Oh, magkano kung isang taon? 6 billion po. So, We will look into your suggestion and I need this shut down. yes, Mr. Gusto ko, after a month or so, na-shutdown na to. Punta ka sa Malacanang, kausap mo sa Presidente, patigil na we to. have discussed that. I'm and sure si Presidente galit din sa isa mo. yes, he has also called the attention, Mr. Senator. Okay. Kung Thank you. kinakailangan, dalhin yung Marines, dalhin yung Navy. Hindi ako nabibiro Opo, kasi kung opo. takot ka dahil mayari to, mga retired generals. So what? Di ba? Okay. We will look into it. Online casinos which operate without license, active 1,455. O ano naman ulit nangyari sa inyong Oh, we have Interfunds? we have in fact last weekend lang po, ang dami pong nahuling malalaki sa Bacoor, Cavite. Ang ginagamit po nila ay mga bahay. I think ang PAGCOR po ang nag-initiate kasama po ang NCRPO. We collaborated with them and ang dami pong nahuli doon sa operation na yun last Thursday and Friday last week lang po. Tuloy-tuloy din po, Mr. Senator, ang pag-monitor and ang bigay namin ng informasyon doon po sa mga sinasabi ninyong mga illegal operators. So give us a records of those of your performance. Yes, Kung ilan yung napapasara. yes, we will give that. And then to we you. will do a counter-checking talaga napasara yun o baka hanggang papel lamang na Yung napasara. nahuli po last weekend nasa media po. Ang PAGCOR po at ang NCRPO ng PNP ang nag-initiate po noon. Doon po sa mga private subdivisions in Bacoor, Cavite, yung mga nahuli po natin. Okay. We will give a copy of that report doon sa latest incident po yan, Senator Tulfo. Okay. May mga Facebook ads, mobile apps, spam messages. Pasara niyo po ito. Mga FB ads na papasok sa FB account mo. Pag pinindot mo, pupunta ka dun sa may link yan, pupunta sa sugalan. Pa-stop nyo. Kausapin yung DICT, kausapin yung FB. We will furnish your office, Senator, of all the letters that we have sent DICT. We have also communicated, Mr. Senator, with the DICT regularly and we will furnish you doon po sa side na yun hindi lang po 2,000, ilan libo po yung mga sinasabi ninyong mga advertisements on social media that we have asked DICT. They have been successful in putting down a few or a few hundreds. Pero yun din po ang reklamo, talagang babalik din po after a few days. Iba na naman po ang ano nila. Yung pong DICT ay Kaya po meron kayo Intel funds, di ba? Gamitin niyo po Intel funds. We are providing them with the information, Mr. Senator. Now, Very regular po yun. may napapansin ako. Opo. May mga TV, radio, even newspaper ads na in-advertise yung gambling. We should put a stop to this kasi ang TV, ang radio, accessible yan kahit kanino.
So, pag isang bata, bukas niya ng TV, nanood siya, nakita niya, in-advertise gambling, anong dating sa mga bata to, especially sa mga minor? So, we're promoting gambling. Opo. So, pwede niyo pong isama po yan sa We- approval ng license sa kumukuha ng franchise na gaming na bawal kang mag-advertise sa TV, bawal kang mag-advertise sa radio, bawal kang mag-advertise sa newspaper or sa social media. Pag ginawa mo yan, out ka. We will consider that, Mr. Senator. And I will just have to look into the legal side. But we will take your suggestion. Wala naman and tayong batas, I'm sure. Wala tayong batas na nagsasabing hindi pwede ipagbawal mag-advertise ang sino mang casino, ang sino mang gaming sa mass media. I'm sure wala tayong batas. Without looking at it now, we don't have such a law. So Wala daw po. Opo. Wala. So therefore, We will pagbawal nyo. seriously look into your suggestion, Mr. Not only Senator. seriously, we will stop. Yes. Thank you. ads na yun. Thank you po. Thank you. Senator Tu. Now, let's go to the Intel funds. Nung huling pag-uusap natin, sabi niyo po, meron kayong Intel funds unused. Opo. Nasaan na po yung unused na yon? Saan nakapark yun? Hindi po na-draw from the general fund yun. Because all Intel funds you have to be issued a check. So that means it's When the in check was issued, whose name under it? Under whose name was it may issued? may to? mga authorized pong tumanggap lang nun. Sino po yung mga authorized tumanggap? Ang isa po, Head of Security, former General Raul Villanueva, myself as the CEO, and lahat po yun, nasa general fund lang po yung unused. And bago po nga nandito po ang GCG, hindi po makapaglalabas ng pera ng wala din po attachment ng approval ng GCG. Teka muna, GCG, tama ba yung nabanggit ni Mr. Tenko na yung Intel funds, kapag mag-draw siya from that Intel funds account, nakapangalan sa kanya, sa head ng security, sa tao, versus dapat sa isang unit? Opo, na sinasabit po nila yung But yung is it plan legal? nila. Sinasabit po nila. Sir, is it legal na yung magdodraw ng funds from the Intel funds at yun ay nakapangalan sa certain tao? Because they are the implementing So okay lang yun? Yes, Your Honor. Okay. So sa ngayon po, Mr. Tenko, ilan po yung unused? Ay, for 2024 po, wala kaming hiningi. 2024. For 2024. For 2023 po, in the last hearing, GCG mentioned here, more than 300 po yung, almost 300 po yung unused. Hindi po nagamit na, tapos na po yung taon, Mr. Okay. Senator. So yun po ay nasang account ulit? Opo, hindi po magagalaw yun hanggang hindi nyo dinodraw. Kaya po, so nasaan po exactly? It's in the general fund, Mr. Senator. It's in the general fund. Yes, kasi po, approve po yun ng board, approve po yun ng, well, ganito po yung proseso, bago po approve po ng board, approve po ng GCG, approve po ng DBM, marami pong approvals yun, Mr. Senator. And then, babalik po yung approval, then you will basically issue it based dun po sa approval, it is appropriated in the general fund. So yun po, hindi nyo mailalabas kung hindi naman nagamit. Okay. Thank you po. Actual utilization of public confidential funds, 216 million, 49.1% out of 440. Out of 500 po, Almost Mr. 500. Senator. Ang nagamit po noong 2023 was 214, parang ganun po. Tapos sa 2024 po, hindi na rin po pwede i-carry over yun because that approval was of GCG and DBM and is only for year 2023. So lapse na po yun. Can you give us a sample of a breakdown? Paano po na-utilize yung We have confidential submitted, funds? if I'm not mistaken, have we submitted? Oh, we have, meron po kami na-submit na and then wala lang po yung details because yun po yung required dun sa COA. Yun po ang sinasubmit natin, Mr. Senator. Nabasa po namin sa minutes of the meeting, Opo. ilan, Opo. payag po ako dun sa tinatawag na corporate social responsibility na kung saan kayo po ay nag-give back to the community. Pero dapat pinipili nyo ang binibigyan nyo. Hindi kung kani-kanino lang. Kung minsan may mga tao, okay sa akin yung mga sports activities, nag-sponsor pa ako, nagbibigay ka ng pera. Pero kung nagbibigay ka ng pera sa mga isang tao, kung Poncio Pilato, that should stop. And also, hindi dapat kayo nag-sponsor ng mga fiesta dahil sa fiesta, syempre, may kita yung banner nyo, PAGCOR, Hindi. gaming, at ang pupunta sa fiesta mga bata. Senator, Dapat pinipili nyo. Senator,
hindi po kami nakapag-sponsor ng fiesta. Meron po meron po mga Except po festivals. yung halimbawang malalaking sa Iloilo halimbawa, may malaking the biggest fiesta nila, or let's say sa Bukidnon, may susulat po ng governor yung kanilang ano yun, parang biggest tourism event nila na inaano. Yun lang po ang nasusupport. Pero yung regular po ng mga Okay fiesta, sa akin yung mga Philippine- tourism, yes po. sports activities, okay sa akin, lalo yung pagkawang gawa, Opo, lalo tsaka, pag may mga nasalanta sa bagyo, doon kayo pumasok. yes. Huwag yung ganun sa po. mga tao particular. Wala pong, Mr. Senator, we are not allowed to give a sponsorship to an individual. Meron po kami nakita. Kaya lang nag-mention names mo. Meron po kayong ilang tao na nasilista namin. Meron lang po siguro kung siya yung authorized ng kumpanyang to receive the ano, pero hindi po kami nag So from now on, do not give definitely. no. Do not. Sa isang tao, no. Dapat kung magbigay kayo sa isang grupo. Katulad niya, sabi mo, governor nag-request para sa kanilang tourism activities. Yeah. Then, okay ako doon. Meron silang mga sports activities, okay ako doon. Pero magbigay kay certain persons because that person came to you and asked for assistance or asked for help dahil meron siyang project or something like that. Nandun po sa minutes of the meeting. Okay. Voluminous yung minutes of the meeting pero i-research ko ulit para ipakita sa iyo. Salamat Although po. maliit lang na amount yun, pero still, pag dumami maliit na amount yun, ipag-add mo, malaki na rin lalabas noon. Mr. Senator, I also want to clarify because nasa approval din sa board doon. Yung pong financial medical assistance, normally sa individual po yun. Binibigay po natin yun. Meron pong budget na maliit ang PAGCOR. Lahat po nung lumalapit. But we have very strict requirements. Pero individual po, Mr. Senator, ang payee ng check. May sakit na cancer, may sakit na... Hindi. May mga beauty, mayroong lumapit sa isang beauty pageant na humingi ng tulong at nasa minutes of the meeting niyo po ito. Opo. Tinulungan Pero niyo. hindi po sa individual. Don't do that again. Opo. Okay. I don't want to see that again sa inyong mga minutes of the meeting. Papakita ko sa iyo mamaya. Opo. Thank Okay. you po. Kung kayo tutulong, dapat sa grupo. At kung gusto niyo tumulong sa mga kawang gawa, give it to Red Cross, give it to DSWD, PGH, Children's Hospital. Doon niyo ibigay. Tapos without advertising. Kasi pangit naman, bigay ka ng pera sa Children's Hospital tapos maglalagay ka ng PAGCOR doon. Hindi pwede. Hindi po nag-advertise pag nagbibigay. I know. Kaya nga, pag nagbigay kayo, more on CSR ninyo, more on sa kawang gawa siguro, charity. Pag may mga cancer, Opo. may Yung mga po, kidney dialysis. cancer, meron pong dialysis. Maliit lang po, Mr. Senator, but I just want to clarify again that we give it to the individuals, hindi po sa grupo. Yun po ang talagang araw-araw, siguro po merong mga easily 50 ang nabibigyan ng ganun, Mr. Senator. Individual po. Financial Medical Assistance Classification po yun. Anong status ng mga PIGO ngayon? We have tuloy po ang lahat ng PIGO. In fact, yung po ngayon ang malaking portion ng revenue that PAGCOR derives from. Slot machine winnings of Satellite Operations Group, Casino Filipino Ronquillo, Casino Filipino Malate are subject to a 20% final withholding tax regardless if the player winner is a non-resident alien individual not engaged in trade or business within the Philippines. According to Section 25 of the National Internal Revenue Code of 1997, as amended, the imposition should be 25% final withholding tax. So nabigyan nyo ng 5% break. Ito man nabanggit ng mga casino establishments. Ito po yung nasa COA report. Can I refer the matter to our head of legal? Your Honor, our branches, like those you mentioned, owned by PAGCOR are subject only to 5% franchise tax. Winnings po ito. Winnings. Winnings po ito. Ito yung kapag nanalo ang isang player regardless kung siya ay resident o non-resident.
siya ay tumitira sa Pilipinas o siya ay foreigner, dapat 25% withholding tax ang ipinapataw doon sa kanyang winnings. Bakit po 20% lang? Nasaan po yung 5%? Hindi ba napunta kay Eddie yun? Sir, Good morning, Mr. Chair. Actually, the tax rate for winnings is 20% under the train law. There was an amendment and BIR confirmed it also. It's 20%. so may bagong law na ngayon? Yung train law po, I think it was passed 2 or 3 years ago. 2 or 3 years ago. Itong, Well, Mr. Chair, Ito BIR ay- is here. They can confirm okay, the tax go rate. ahead, BIR. So ibig sabihin, hindi nyo ni-update yung COA? For the yes, yung tax code po natin nakalagay po is 20% po ang tax on winnings. It used to be 25%. Ngayon, dahil dun sa train law, 20%. so So ibig possible sabihin, because of train law, nakatipid po ito mga winners. So, kumbaga, mas pinaboran ng ating train law ito mga nanalo sa sugal at para sila ay mas malaki pa ang kanilang kikitain. Dapat sa train law natin, mas malaki ang ipapataw na kasi syntax kung tutuusin. Gaming dapat mas lakihan pa yung withholding tax sa mga nanalo sa sugal. So ang ibig mong sabihin, because of the train law, I didn't see that train law. Binanggit mo ako, ngayon ko lang narinig yung, alam ko yung train law, pero ang gusto, ibig mong sabihin, nakapalob sa train law, sa amendment, na kayong mga sugarol, magsugal lang kayo magsugal, one to sawa, huwag kayong maglala, may 5% kayong leeway na dati 25% sisingilin namin sa inyong winnings, ngayon 20% na lamang. Show it to me na may ganun sa train law. What does it say? Does it include foreigners? Wait, first, Mr. Chair. Section 24B, rate Okay. of tax on certain passive income. So ang nakalagay po dito is 20%. A final tax of rate of 20% is hereby imposed upon the amount of etc. Winnings po kasama doon. Winnings. So mahaba ho yung provision. Actually, pataas Winnings po yan. from gambling? Was it specifically Actually, ho, mentioned? that's one issue ngayon na tinatake. No, gusto ko lang malaman kung winnings from gambling, from casino. Kasi kung naka-specify dyan, then isa ako sa mga, dahil ako, member ako ng Ways and Means Committee, isa that we have to revisit that. Mr. Chair, that's actually the problem. There's no definition of winnings in the tax code or O, kaya nga. the definition of prices. So ano, winning sa stocks? Wala Winning akong definition, Your sa Honor. lawsuit? Winning sa ano? Kasi dapat specify dyan. Kasi kung akong tatanungin, dapat yung winning sa sugal, mas lalong taasan natin yung pagbubuwis dyan. Hindi natin babawasan ang pagbubuwis. Wala ho sa definition sa tax code. That's So, yun ang interpretation nyo lamang. Nakalagay dong winnings, hindi naman naka-specify kung winnings ba sa casino o winnings sa kung anumang gambling. walang nakalagay na definition po. Even prices are not defined. BIR, magkano ang withholding tax sa mga nanalo sa loto? sa Lotto po 20% din po. Pero as previously discussed po, Mr. Chair, merong cap lang yun yung 10,000 pesos po na Okay, pag more than that, yun po yung may final tax lang. Pag below po, wala po siyang final tax. Yung mga mabababang winnings po, hindi po final tax. yung sa loto is 20%. Yes po. Actually, lahat po ng winnings 20%. Kaso sa tax code, Pero it used to be 25. Kailan sabi nyo na because of the train law, so ngayon, binigyan ng konsiderasyon itong mga sugarol na mas mababa ang babayaran nilang buwis. Hindi rin namin sure, Mr. Chair, kung ano po yung intention ng Kasi it used to lawmakers be- when the time that train law was pero right now Okay. po 20%. Then that has to be revisited kasi para sa akin, kung gusto ng gobyerno natin ay makalikom ng mas maraming buwis, pumunta tayo dun sa mga pasugalan, dun sa mga alak, sigarilyo, etc. Kaysa naman pupunta tayo sa
mga pagkain, mga noodles, etc. Pagkor, yung sinabit nyo sa amin, bakit selective kayo nung sinabit nyo sa amin na Minute. in yung minutes of the meeting? I I want you to submit as many as possible kasi yung sinabit nyo, parang pinipili nyo lang eh. Wala kami masyadong na-harvest doon eh. Dahil nilinis nyo na eh. hindi Dapat po, pag nagsabit kayo, we will- lahat. Opo, I'm sorry about that, Mr. Senator. In fact, earlier, I had verbally instructed the corporate secretary to submit all, not select, all starting from the time that I had assumed office. Kung yun po ang request na all po, bibigay po natin lahat. Okay. Meron kayong mga ipinasarang, in fact, kinancel mo ata, Mr. Tenko, Yes. kinancel nyo yung mga license ng ilang mga POGO. Marami na po. They're supposed to be on 2025 pa dapat ang kanilang license pero kinancel nyo early on. And what the Yes. reason of canceling? That was the... Kasi ang ginawa nyo, 2025 pa dapat mga license nila, kinancel nyo, and then ang sinabi nyo, mag-renew kayo. No. Why do you cancel it para to ask for renewal? Anong logic behind it? No, what happened, Mr. Senator, was in May of 2023, we discovered that hindi po yung, I just want to clarify, nung inisyuhan po nung nakarang administrasyon, master licenses po, close to about 70 to 80 master licenses. Sa ilalim po nun, Mr. Senator, meron pong tinatawag silang service provider na they were allotted close to about maximum of 10 per master licensee. Ang nangyari po sa pag-aaral namin, because nung pong sometime in May, I think if it was the first week of May 2023, we discovered that yung pong service providers sa baba na hindi naman po nagbabayad ng kahit anong buwis, ay nandun po ang mga kalokohan tulad po nung mga they were not involved in gaming anymore. Nagkaroon po ng Okay, so kung pinakancel nyo for those reasons that you just gave me, yes. then wag nyo na silang utusan mag-reapply kasi kung utusan nyo sila, no, sir, kung utusan nyo mag-reapply, parang meron kayong iniintay, parang meron kayong ini-expect. For those POGOs na nagkaroon ng violation, cancel them perpetual. Na hindi na sila pwede mag-apply whatsoever because of those violations. Pero ang nakarating sa akin, pinaka-cancel ninyo, pagkatapos, maging yung mga walang violations, pinaka-cancel ninyo, bago pa mag-expire at pinare-reapply ninyo. Yes, ang nangyari po. Now, doon sa may mga violations, cancelin nyo na forever. Hindi siya pwede mag-apply. Why still allow them to reapply? I will give you the numbers, Mr. Senator, if you may allow me. From almost 200 licenses, we have not renewed those who are in violation of all the rules and regulations, and most especially those who were involved in fraudulent activities. And from close to 300, Mr. Senator, we're down to about 80 na lang po as of today. Very good. So, yung po, Mr. Senator, pinasara din po natin ang isang malaking hub ng POGO located in Clark, and it is also permanently closed. Yun din pong isang facility sa somewhere in Tarlac, naisara na rin po yung portion doon. So, definitely, as you had said, Mr. Senator, we did not renew all those who we thought were involved in any fraudulent or criminal activities. And ang renew na lang po namin are close to about 40 or less than 50 na lang po. And these are the legitimate operators of gaming who hindi na po mga Singaporeans, may Malaysians, may Indonesians. Hindi na lang po puro yung Chinese. Ang gusto ko mangyari, you continue raiding all these illegal establishments tulad na nabanggit kanina, Yes. yung mga isabong na illegal at itong mga casino na walang mga permit. Gamitin niyo po yung intelligence funds niyo. Punta kayo sa PNP, samahan niyo yung PNP sa raid para masiguro na talagang ma-actionan. Hindi yung puro na lang kayo submit ng report and then walang action. Can I mention also that in the middle of January,
a task force now created by the Office of the President. Yun na nga po ang naging unang malaking resulta, yung nabanggit ko po na isasubmit namin ngayong hapon sa inyo, yung naging raid po na malaki sa Bacoor, Cavite area. At ito po, hindi na po mga building ang ginagamit, Mr. Senator. Mga malalaking bahay na po sa subdivision. So, we raided them. Media, we invited media, Mr. Senator. Nandun po ang broadcast and print media. Ito po mga ni-raid niyo, okay, na aware na po ako dyan. Opo. Ito mga pinagmamalaki ni-raid niyo, how long is it been operating until such time na na-raid niyo? Ang paniwala po namin, kasama sila doon sa mga hindi na po namin Gaano rinidyohan. katagal nga po? Palagay ko po kung nabigyan sila formerly ng license in 29, mga at least 3 to 4 years po. 3 to 4 years? Siguro po kung 29, mga 3 years po 3 years. siguro. So sa loob ng 3 years, illegal sila at ngayon nyo lang na-raid. Hindi po. Dapat sa umpisa pa lamang na-raid nyo na. Hindi po. Ang sinasabi ko, they had licenses in the beginning. Nung hindi na po kami nag-renew nitong November, lahat po ng illegal pinupuntahan na namin. Yung 300 po kasi kaninang binanggit ko sa inyo, Mr. Senator, we're down to about 80 kasama na po yung SBPO. So that means meron pong mga 200 illegal na nandyan. Yun po ang pinupuntahan at rene-raid na po. And then dapat yung illegal na yan, masara na. Huwag na natin hintayin pa na another 1 year na bukas Hindi pa po. sila. Kaya po yung inuulat ko sa inyo kanina, last weekend. Kasi sir, if you keep them open and operating at hindi pa rin sila nagagalaw at naghihiring na tayo rito, and then after a month, 2 months, 3 months, bukas pa rin sila, pagdududahan na kayo. Opo. Kaya po, puspusan na ang pagre-raid po natin. At palagi ko po, ayoko lang magbanggit dito live. I know, pero dapat magbigay ka ng timetable. Kailan nyo po sa tingin nyo mapapatigil totally itong mga illegal gambling, itong mga isabong, itong mga sa online casinos na hindi nagbabayad ng buwis? Kailan po? Na ikaw mismo nagsabi, down to 80 na lang. So, but ang gusto ko marinig, down to 0. Hindi po. Down to 80 po yung legal, Mr. Senator. So, ilan na lang po natitira sa hindi Yung pong yung hindi illegal, na natin renew, yung tinatanong nyo po kasi kanina, Mr. Senator, o ano nangyari doon sa dating madami, yun po ang deemed illegal na dahil wala na po silang license, no? So, kung yung iba po, may balitang nag-alisa na rin at lumipat na sa ibang bansa. Pero you're aware na marami pa rin illegal. Oh, yes, that's why. So, yun ang sinasabi ko, dapat down to 0 tayo. Opo, we Maging will try our puspusan kayo best. kasi Yes, hindi nagbabayad ng buwis mo to eh. yes, Diba? It's Mr. either they Senator. shut down or mag-legal sila at Yeah. magbayad sila ng tamang buwis. I totally agree with you, Mr. Senator, that yung illegal po talagang sakit na rin po sa ulo yun dahil ni piso po hindi nagbabayad ng buwis yung mga yan talaga. Okay. Mr. Chair. Maraming Mr. Chair. Sorry, clarification lang po yung sa tax kanina. Attorney Tibayan. Apo, hindi po ako privy sa findings ng COA, but I think po ang ina-assert nila at the time, kasi dati pa po, even during yung dating tax code natin, 20% na po yung winnings. Pero I think nanggagaling po sila sa fact po na ang naglalaro po are non-resident aliens Okay. not engaged in trade, which is subject to 25% final tax. So I think yun po yung lumalabas sa report. That they shouldn't have been filing 20% tax on winnings, but actually the 25% final tax So under 25B Mr. of the tax Tenko, code. so yung mga foreign nationals, whether Chinese, American, Australian, whatever the foreign nationality is, 25% ang kinakaltas nyo sa winnings o 20% lang? I will have to look into that, Mr. Senator. Your point, Attorney from the BIR, Kasi lumalabas dito sa ano ng COA na 20% lang ang charge. May mga players na mga non-resident alien, ang ifinay lang is 20% versus 25% dapat. can we enlighten? Mr. Senator, can I refer the matter to Attorney? Go ahead, Attorney Mr. Salvosa. Chair, we will check regarding siguro case to case kasi kung na-identify na alien, non-resident, then they have to
we will be complying with the 25%. Hindi ko lang, sir, alam doon sa findings kung ilan yung nakita ng COA na ganun ang charge ng PAGCOR. But it's 20, and sabi nga ng BIR, it would be 25 in non-resident alien. Balikan niyo po yung record niyo sa Casino Filipino Ronquillo, Casino Filipino Malate, na kung saan 20% na plug down. Siguro nakita ng BIR and then COA na ang mga nanalo ay foreigners and yet 20% lang ang tinax. Yes, we will look back on the record na sa Because foreign sounding names. Di ba, napapakita ng ID kapag nananalo, nakita siguro na foreign national sila, na dapat 25% ang chinad sa kanila and yet 20% lang. So sayang pa yung 5%. Yes, Mr. Chair. Kasi kapag hindi, meron, ando na yung pagduda na yung 5%, baka napunta kay Eddie. Di ba? So alisin natin lahat ng duda, dapat stick tayo by the book. Yes, Mr. Chair. Okay. Now, napapansin ko through the years, marami mga addict sa casino, yung iba nagpapakamatay, yung iba nagurimentado pa nga, Resorts World, I believe many years ago. How can we put a stop to this? Dapat, alam ko imposible to, pero gusto ko manggaling sa inyo anong klaseng programa meron kayo na enough is enough. Kapag may nakita kayong tao na talamak na sa sugal, sobra na, hindi niya napigilan magsugal at araw-araw na siya diyan natutulog, you ban them, you stop them. Kung malaki ng talo, stop these people from playing kasi ang dami na natin palagi nababasa sa dyaryo. Ilan na nagpakamatay, lumundag sa building kasi ubos na yung pera. Ilan nagpakasagasa dahil na-wipe out yung savings ng family. Ilan na yung, meron pa isang nagfurimentado. How can you, anong programa meron kayo? First of all, with regard to banning customers, we are strictly implementing that. Most especially those that we know that are addicted already. So, ang talagang ginagawa po namin, may ban. Meron din po, Mr. Senator, na members of a family, let's say, wife or children, na sumusulat po confidentially sa PAGCOR, requesting already us to ban. So, I'm aware of that, sir. Ang tanong ko, sir, paano natin mapa-stop nga yung mga sobrang pagka-addict na hindi nire-report ng kanilang mga family na malaki nang natatalo at the end of the day, sa sobrang laki ng talo, nagpapakamatay, nag-suicide ba? Meron pa nga nagurimentado. So meron ba kayong klaseng sistema na minomonitor ito mga players na para hindi dumating sa punto na may magbuwis ng buhay? To be honest, wala po kaming ganung programa ngayon. Ba't hindi kayo makapag-isip ng programa, No, sir? we are now, what we have now is we're talking to an NGO. Our group, GLDD, is now talking to an NGO na yung pong sa counseling and yung po ang isang programang fina-finalize na and hopefully maisara na po namin yun. They are a very known group na sila po ay nagka-counsel doon sa mga addicted, hindi lamang sa gaming kundi sa ibang mga bagay. And we are seriously considering to hire them to become our consultants so that matulungan kaming mag-guide and makausap din po yung mga customer na I appreciate that counseling. Maganda po yan, na programa na yan. Pero what I'm trying to say here is, meron dapat kayong sistema o monitoring. Halimbawa sa isang tao, si Juan, on that certain particular table or casino, halos araw-araw na siya pupunta at ang laki na ng talo niya. And then you have to investigate, who is this guy? Saan ba galing itong pinanunugal niya? Diba? And then, based on that investigation, nakita nyo na beyond his means na yung perang pinasusugal niya, then put a stop. Huwag nyo na antayin pa na may magtawag na kamag-anak. Opo, we will look into that, Mr. Senator. Thank you for your suggestion. So, bigyan niyo po ako ng programa ninyo next hearing na meron na kayong ganong klaseng sistema in place para masiguro natin na monitor nyo lahat ng mga talamak na sugarol. Huwag natin intayin pa may lumapit na kamag-anak. Opo, we will look into that immediately, Mr. Senator. Whether this is local or foreigners. Kasi may mga foreigners din mga nagpapakamatay. Meron din ng mga, dumadami po mga scammer natin. Dumadami mga scammer gawa nitong sa casino.
na addict sa casino ng scam. Nagnanakaw para may pang-casino. Nangungutang, wala ng pambayad para mag-casino. Marami mga buhay nasisira. Marami na akong alam, mga kaibigan kong mga negosyante, mayayaman noon, now down. Kasi nag-addict sa casino. Do something about this. We adhere to your suggestion and we will make a report to you. Tutuloy din po namin yung at i-report namin yung final na doon sa counseling na binabanggit ko. Anong grupo po Your yun? Honor, Salamat po. Yes, okay. Yes, Mr. regarding No? to the related topic at hand, I would like to respectfully suggest there should be first a determination sa customer na may capacity siya to play. Kasi kung walang capacity to handle the vice or the habit, then una pa lang, huwag na siyang pagsugalin. Kasi po ang nakakalungkot, wala namang means to sustain the vice. Maring nabigyan lang ng kamag-anak. As a frontliner, kami po ang nakaka-observe. Nabigyan lang ng kamag-anak, napadalan sa abroad. Hindi niya po mabibigyan ng pahalaga yung hindi naman niya in-earn. So at the onset pa lang, wala siyang capacity to do that, then wag nang pagsugalin. It's counter-profit but it is for the benefit of the citizen po. Pagcor, Mr. Tenko. We will thank you for your suggestion, and as I mentioned earlier, as soon as I get back to the office after the hearing, I will call the group that is in charge so that we can start brainstorming on your suggestion and the suggestion here of a fellow Pagcorian, I think Sean, and we can put together a program and we will submit to you such program. And if I may add, Mr. Cao, thank you. It reminds me of many complaints already I received from my radio program from OFWs na nasa abroad na winaldas yung mga pera yung pinapadala sa Pilipinas ng kanilang mga mister, ng kanilang mga anak na punta sa casino. So you have to come up with a system na ma-monitor nyo. Ito mga anak ng mga OFWs o asawa ng mga OFWs, I don't know how you do it. Do something about it. Na dapat sila ay baban ba sa casino or allowed sila mag-play lang one time? Or totally wag na muna sila mag-play ng casino. Kasi like Mr. Cao is saying, na which I really totally agree, dapat meron kang capacity na mag-play ng casino. Kung ikaw ay umaasa lamang ng sustento galing sa kamag-anak sa abroad, wala kang karapatan magsugal sa casino. We will look into, as I had mentioned earlier, both suggestions are very valid and we will look into it and come up with a program, Mr. Senator. So sa next hearing, gusto ko po magbigay na po kayo sa amin ng suggestions so, na nirecommend nyo na po Yes. sa lahat ng mga casinos na may permit sa inyo, paano ma-implement po yun. We will do that, Mr. Senator. Sa ngayon po, ilan ang mga kamag-anak na ipinaban? I will be second guessing if I give you, pero I will also submit that to the committee. Kung ilan po yung nakaban sa amin. How is it being done? Pag ba meron isang kamag-anak pumunta na pinaban yung kanilang relative, paano masiguro na talagang ban na yun at hindi na makapasok sa anumang casino sa buong Pilipinas? Well, very heavy po ang fine. Paano nga ginagawa po yun? Well, we give all the different casinos the name, the picture, and naka-attach po doon yung request ng pamilya, pero at pagkatapos po binibigay po namin sa iba't iba. There are instances, Mr. Senator, I would names, pictures, kung nagbago na yung mukha niya, kung siya ay nag-disguise, kung siya ay nag-sombrero, kung siya ay nagbigote, di wala na. Dapat face recognition, wala ba? Hindi ba kaya ng mga casino yung face recognition? Baka po yung malalaki, I think they're slowly implementing na the new AI. I've heard that the IRs now are testing now AI. Or facial recognition. You should require all these casinos. Kaya nila yan. Marami silang pera. Yun naman po sa So no. I want you, all these big casinos especially, require them na magkaroon sila ng AI sa kanilang mga pinto. So may facial recognition, lahat ng pumapasok. Para yung mga pinaban ng mga kamag-anak, pagpasok ng casino, ito yung nakaban. Kahit na siya magbigote, kahit na siya magsombrero, makikilala pa rin. Huwag yung picture lamang. Kasi kung picture lamang asahan, come on. You must be kidding. Titingnan na sa taas na sa TV,
sa CCTV, naka-monitor, ain't gonna work. Oh. So dapat may facial recognition. Okay. Matic na yun, AI. Pag pasok ng pinto, kasama to sa na-plug down, pa-stop security. Opo. Bibigyan din namin kayo ng ulat because in 2023, Mr. Senator, I know there were cases, may mga nahuli po na nag-attempt na bumalik pa rin. And the casino is fined, Mr. Senator, I know, pero ang fine is napakababa, 100,000 lamang. on the first offense. Palaki po ng palaki yun. Bakit hindi natin mas malaki-lakihan para mag-higpit yung mga casino? From 100,000, why not make it 500,000? First offense. Second offense, 1 million. The second offense, 1 million. No, make it big. Ang laking kinikita ng mga casino nito eh. Ang dami na sinira ng buhay, di casino mga 1 million, di naman masisira yung operations ng casino. Opo, we will look into that. Dapat maging strict to kayo din sa mga casino. Although, kailangan din natin mga casino dahil kumikita din ng gobyerno dyan, pero timbangin natin. Dapat may pagkakamali silang konti, finance sila na malaki-laki para maging stricto sila. We will look into that, Mr. Senator. Okay. Salamat po. And last na lamang, before I wrap up, dito po sa mga nagreklamo, the reason why we're here because galing po sa mga reklamo nyo, mga pagsaya. Ano pa po pwede nyo gustong idagdag, sir? Gusto ko sana na ma-implement din yung step increment namin, yung seniority. Kasi hindi po na-implement po ng PAGCOR sa amin yung nung binigay po ni CPCS rate po. Mr. Tenko? Thank you, Mr. Alvarez. Tayo naman po ay nag-uumpisang mag-usap na tungkol dito sa implementation. Dahil sa harap ni Senator Tulfo, sinasabi ko po sa kanila, Senator, na ako po kasama ng board at management ay kasama po nila dito po sa kanilang mga nakitang mga naging deficiencies ng ATI na lumabas na nagmula po sa GCG. Kami po ay kasalukuyan, Mr. Alvarez, na nakikipag-usap din sa GCG. Senator Tulfo, nag-umpisa na po para hindi madinig din natin ang reklamo hindi lang ng grupo ni Mr. Alvarez. Kahapon po, nag-umpisa na ang town hall meetings. Makakarating po at binigay ko lang po sila hanggang araw ng linggo. Dadating po kami sa ngayong umaga po, kaya may iba kayong imbitadong wala rito. Kasalukuyan po nagaganap ang isang town hall meeting sa Angeles, Pampanga for the Central Luzon Group. Magtutungo po ng Bacolod, Cebu at Davao this weekend. At magsimula po sa Lunes, Martes, Miyerkules sa isang linggo, we will put together all those observations na iaapila po namin sa GCG. At GCG na po ang titingin at nangako naman po sa amin ng GCG tulad ng mga nangyari po sa ibang mga government corporations din na nag-apila, pinagbigyan din po nila apila, meron pong hindi sila napagbigyan na apila. Pero lahat po yan, Mr. Senator, on or before Thursday, we will furnish you a copy. We will consolidate all the comments of not only the group of Mr. Alvarez, but all the PAGCOR employees that were affected. And we will now bring that on Thursday to GCG for them to make a revalidation and study again ito pong mga naobserbahan ng those PAGCORians who were rated from job grade 2 to job grade 7. Ang amin po talaga rin naobserbahan, at alam na po ito ni Chairman Maris Corpus, hindi po na pagbigyan masyado yung tenure. Kasi bumalik po kami lahat sa step 1. Paano naman po yung kamukha nila Mr. Alvarez na 30 taon na, meron pong nasa likod ko kanina si Lara ba ay 22 years na rin daw siya, bumalik sa step 1. Yun po ay maliwanag naman doon sa ATI na inisyo nila. All of this is subject to revalidation. Kaya tulad po ng iba ring mga kumpanya, nag-research na po kami, Senator, meron pong mga napakadami ring kumpanya nag-apila, GCG na po ang magre-re-evaluate ng lahat. Thank you, Mr. Tenko. So, aware ka ba Salamat dito? din po, Senator Tulfo. Aware tayo dito, Additional Mr. po, Alvarez, sa sinasabi niya. At Mr. saka, Chairman. nag-attend ba kayo sa mga town hall meetings? Opo, ma-attend po kami. So ano pong reaction niyo, sir? Additional po about naman sa GSIS saka sa SSS. Go ahead po, sir. May sinasabi po sila na yung binayad daw namin sa SSS
na kung ililipat man sa GSIS ay yung corporate share nila na ibinayad nila doon sa SSS ay ibabalik daw po namin sa kanila. Medyo madugo po yun. Ulit, sir. One more time. Doon na, based doon sa town hall meeting na ginanap po sa about SSS GSIS, yung pong ibinayad po ng corporate share na kung ililipat man sa GSIS, ay ibabalik daw po namin sa PAGCOR. At magbabayad pa kami ng panibago sa GSIS. So medyo sana maklarify bakit Yes. doble-doble ang ibabayad namin. Yes, agree. PAGCOR, Mr. Senator Tenko. Tulfo, may I refer the matter to the head of HR, Mr. Lito Domingo, para siya po ang makapagpaliwanag doon sa issue na yun. Salamat Domingo ng HR ng PAGCOR. Yes, sir. Salamat po, Mr. Senator. Good afternoon, sir. Just to answer the question po, these are the issues we are working on because if we will, from our initial discussions po with SSS, with our group, ang lumalabas po is if we take back po yung contribution ng empleyado, we'll also have to consider the share paid by the company because that will also be part of what will be transferred po to GSIS. We will confirm all of this po. Nagumpisa na po tayo makipag-usap sa GSIS and SSS. We will get back to you with a firm answer po. Pero agree na agree ako doon sa sinasabi ni Alvarez. Parang maling-mali yun na ibabalik nila yung mga naibayad ninyo sa SSS, ibabalik nila sa inyo. Why would you do that instead of transferring na lang ito doon sa GSIS? Kung ano man yung participation ng PAGCOR on behalf of the employees from SSS, just transfer it. Hindi yung manggagaling sa kanila na babayaran kayo. Yes, sir. We agree with you po. We will keep you posted on these developments. We will work this out. In process lang po kami ngayon discussing the GSIS, SSS transformations. 13-month pay, nababayaran ba kayo, Mr. Alvarez? Opo, nababayaran po kami. Salamat po sa PAGCOR. Papasalamat ka sa PAGCOR ngayon. Papasalamat din po ako sa inyo. Hindi ibig sabihin. Kanina, gusto ko labas mo na lahat. Bukod sa Malaking tulong po. Nagbubunyi po ang mga PAGCORian dahil sa binigay No, na I'm asking po kung meron pang mga hindi pa natutupad ang PAGCOR. Siguro, ipapile na lang namin ang apela sa GCG. Ano po yun? Halimbawa, nandito yung GCG. Ipapile namin po yung pagtaas po ng job grade namin para yung nasa laylayan may angat din. GCG? Opo, gaya ng sinabi ni Chairman Tenko, pwede naman po yung salary step increment basta approve po ng board ng PAGCOR and then endorsed by the supervising agency. Ang in the case of PAGCOR, since Office of the President po ang supervising agency, hindi na dadaan ho sa President, Office of the President. Diretso na ho sa amin, then we will be the ones to endorse it to the President. Napag-usapan natin kanina yan, Mr. Corpus, Mr. Alvarez, yung sinasabi ko nga, dapat bigyan kakataon yung mga PAGCOR employees na gumanda-ganda may buhay, umasenso sa pamagitan ng promotion. Yes, Hindi po. pwedeng habang buhay na lang sila kung ano yung position pagpasok nila hanggang pag-retire nila, yun na lang position nila. Hindi dapat ganun. Opo. Yung kasing implementation po ng CPCS, nakalagay ko kasi doon sa executive order, step 1 lahat ang umpisa, but it's subject to adjustment po. Nababayaran ba yung mga holiday pay ninyo, yung mga overtime pay? Mr. Alvarez? Sir, good afternoon po, Your Yes, Honor. Pagdating po kasi sa holiday sa amin, sa operations po kasi kami, previously po, hindi po. Kahit may holiday po, pumapasok kami, wala po kami holiday pay. So ngayon po, Okay, very good. I want them refunded or ibalik sa kanila yung mga holiday pay nila na hindi nabayaran. Gawa po kayo ng computations noon, yung mga araw na holidays na hindi kinabayaran, ipabalik natin sa PAGCOR. Retro. sige po. Okay po. We Mr. will Tenko. have to look into that. Ngayon ko lang po nadinig At yung overtime, sandali po. Overtime, meron din, hindi kayo unpaid overtime? Sa amin po, sa section po kasi namin, wala po kami overtimes eh. Hindi ko lang po alam sa... Pero nag-overtime kayo, sumusobra ka sa oras pagtrabaho pero hindi kayo binabayaran, yung ibig sabihin. Yun nga po, hindi ko po masasagot
in behalf of the other department, kasi po sa amin po sa department namin, hindi po talaga kami nag-overtime. Mr. Alvarez? Kunyari po, bibagyo na wala namang makakapasok, pinag-i-extend po kanila kami, hindi mo kami nila binabayaran ng overtime. Dapat may bayad. Ang ginagawa po nila dyan, binibigyan lang po kami ng day off na Kapalit. additional. So hindi po, kasi mas maganda pong overtime kasi that is 1.5%. Sa Correct. yung mag-duty ka lang, pinag-dutyhan mo lang yung parang wala kang dagdag. So hindi po na kami nila binabayaran ng overtime doon, kundi kung nag-duty ka noon, availment ka lang po ng ng day off mo, magde-day off ka doon sa So wala pong dagdag po yun may pahirap po pero wala pong dagdag na danyos doon sa perap sa amin. Mr. Tenko, gusto nila dapat pag overtime. Huwag yung bibigyan kang kapalit ng isang araw na mag-off ka. Senator Tulfo, ngayon lang po, sinabi ko na sa head ng HR, tingnan itong reklamo to at mag-report ka agad sa akin because I'll be honest, I'm not truly aware na ganun yung sitwasyon. I don't know what are the internal reasons or why that was the old policy. But then again, as soon as I get a report from you, we will furnish a copy to your committee, Senator Tulfo. So lahat po ng mga pinag-uusapan natin ngayon, yung mga Eh, hindi nabayaran, Mr. Domingo, ibalik natin back pay. Yes po, sir. In the form of back pay. Yes po, sir. We Okay, will sir, check. Mr. Alvarez? Additional po, marami po sa amin na destino na pupunta po sa mga iba-ibang branch dahil kailangan daw po and po ng serbisyo. Pero po may memorandum circular po ang GCG na may tinatawag silang relocation allowance. Hindi po nabibigay sa amin yun kasi dumodoble po ang gastos namin. Nangungupahan po kami doon ng panibago at pagkain na wala po naman kami nagdag na based doon sa memorandum circular na ibinigay ng GCG. Hindi po na-implement sa amin yan. Ibig sabihin, nirecord kayo sa ibang lugar, mas malayo, kayo ay nadadagdagan yung pamasahe o gasolina, and then of course, yung renta ng bahay, kung magrenta kayo doon, walang consideration yon. Pareho pa rin. Hindi pwede. Pagkor, Mr. Tenko. During my term, I do not know, Mr. Alvarez, but meron na po tayong relocation allowance. Binanggit ko po yan doon sa mga previous town hall meetings. I'm not sure if the amount is 5 or 10,000 pesos extra. But meron na po in the implementation na lang. So maybe let us look into it and then maybe para mapag-usap. Pero isa po yan, Mr. Senator, na nakita ko talaga. So this one, what I need you to do, Mr. Domingo, submit to this committee lahat ng mga empleyado for the past 5 or 10 years, I don't care kung up to 20 years, na na-relocate and yet hindi sila dagdagan sa relocation allowance. At kapag hindi sila dagdagan, then they're entitled to a refund. Ibig sabihin, in a form of back pay, maibalik sa kanila, maibigay sa kanila what's due them. So sa susunod na hearing, gusto ko bigyan mo kami ng listahan ng lahat ng empleyado. Siguro naman hindi abutin niya ng milyones. Siguro ilang daan sa kanila. Kung 200, 300 of them na relocate pero hindi nabigyan ng allowance, I need a list of those people. Hindi nabigyan ng relocation allowance and gusto ko malaman kailan sila agad-agad mabayaran in a form of back pay. Yes, sir. We will check into it. Thank you po. Mr. Alvarez, meron ka pa idadagdag? I-revisahin ko po yung mga pinalabas po na memorandum circular po ng GCG. Titingnan namin kung ano pa yung hindi na ibibigay sa amin. Pero based doon, gumawa na po ako ng sulat diyan sa PAGCOR na bakit hindi binibigay sa amin yung ganong mga benepisyo. Pangalawa po, para sana magkaroon din kami ng recognition since nanalo naman kami sa DOLE BLR, sa civil service, sa HRRO, saka sa PSLMC, ang PAGSEA. Hanggang ngayon po ay hindi po kami nila nire-recognize. Pwede nag-recognize sa inyo? Sino po hindi nag-recognize sa inyo? Ang PAGCOR po, na aside po na panalo namin, lagi silang pong umaapila. Ngayon pong Hindi apila na-recognize yung inyong grupo? Opo, hindi po kami nire-recognize na. Kaya hindi kami pinasasali sa mga nila, yung technical working group, yung hindi kami sinasali Sino nila. po nag-recognize para sa inyo? Yung grupo ninyo?
Ang ano ko po, kahilingan ko po sa PAGCOR, sana pagbigyan na kami na, Hindi, kaya nga po, nanalo po kayo sa DOLE nanalo po kami doon. to be recognized. Oo. Nanalo din po kami sa Civil Service HRRO. Natalo din po kami sa Nanalo, PSLMC. nanalo pa rin kayo sa PhilHealth. Ngayon ang PAGCOR po, prolonging the agony po. Nag-file po sila sa CA ng apela. Na hanggang ngayon hindi pa lumalabas ang desisyon. Teka muna, ba't kailangan nyo i-apila? Ano masama nun kung sila ay sumama sa mga technical working group? Wala naman ko nakikitang masama na para ang grupo ni Mr. Alvarez, yung PAGSEA, which consists of all PAGCOR employees, mapasama dapat sila sa mga technical working group para malaman nila yung mga pangyari, mga nangyayari sa loob ng PAGCOR. Senator Tulfo, isa po yan sa inabutan ko. May appeal po. Maybe I will refer the matter to legal. What is the reason behind where the appeal is? It is, as far as I'm concerned, it is sub judice. So maybe he could explain further. Okay, but before we Thank you. go on further, illegal ho ba yun na para umaten ang mga miyembro ng PAGSEA representing all the PAGCOR's employees or most of the PAGCOR employees, illegal ba yun na umaten sila representing their members? No, sir. No, So kung no, ba't nyo kailangan pa i-apila? Nanalo na sila sa iba't ibang government agencies na sinasabing, yes, they're legal and they can attend. And why stop them from doing it the and then basis, filing an appeal to those decisions? the basis for the, Your Honor, the basis for the appeal is based doon sa mga, may mga empleyado rin ho, sir, na kine-question yung kanilang standing. May mga sulat din ho sa amin doon sa previous administration na nag-resort sa fraud yung grupo ni Mr. Alvarez. So, yun ang basis namin para i-appeal yung case na to. Teka muna, iba yung nag-resort sa fraud ng ilang miyembro versus allowing the leadership of the group to attend the technical working group. Yung mga nag-resort sa fraud, tanggalin nyo. Pero bakit madamay yung pag-attend nila sa technical working group? Nananalo na nga sila sa iba't ibang agency, kasama dyan yung sabi nila DOLE, etc. At kailangan nyo pa i-appeal. We have an order from the previous board na i-appeal to based doon sa mga sulat doon sa Previous board. Then baguhin yun, meron na kayong new board. Bali wala na yung previous board. Kung ano man yung napag-usap sa previous board, baguhin yun. Kayo ang new board di ba? Yes, sir. Ma-override nyo na yung mga decision ng previous board. Am I right? Sa panahon po ni Chairman Tenco, ina-allow na po silang may order na po si Chairman Tenco na i-allow sila na sumama sa mga TWG. In fact, ini-invite po ni Chairman Tenco yung lahat ng actions. Mr. Alvarez? Wala po, hindi totoo yun na inaalaw kami. Kasi ang totoo po niyan ay pag nalaman kang member ka ng PAGSEA, ay inaaras po nila or itatapon po sa mga probinsya. Ngayon, ang gusto ko po mangyari na maglabas po ng i-atras na po nila yung apela nila sa Court of Appeals para at least wala na kaming pagtatalo. Para maganda na ang takbo, magkakaroon kami ng magandang relationship ng PAGCOR at ng PAGSEA. Kasi po yung sinasabi po ni Attorney Consolacion na may mga nagrereklamo po. Pero po na-address na po yun sa mga tatlong previous na yung mga nagrereklamo na yun. At na-sustain po yung decision para sa amin. Okay, legal department ng PAGCOR. Si Attorney Roderick Consolacion. Yes, Your Honor. So, i-attach nyo na lang po yung apela ninyo kasi sabi nyo, yung apela that emanated from the previous board at kayo naman ay bagong mga member ng board. So, or you're not a member. I mean, of course, yung mga bagong member ng board, bagong administrasyon, yun dapat ang gagawa ng bagong resolusyon na patungkol sa kung ano mga patakarang gusto nyo in place sa PAGCOR at isama nyo na dyan, i-allow na sila umattend ng TWG at yung pagka-apela, iurong nyo na. We will seek the advice of the sitting board, Your Honor. Seek the advice of the sitting board. Gusto mo ipatawag ko lahat ng members ng board sa susunod na hearing para mas mapabilis kasi baka mamaya ayaw ko naman na
Pagdating mo dito next hearing, hindi ko pa nakausap lahat ng board. So kung gusto mo, sa susunod, COMSEC, patawag lahat ng members ng board ng PAGCOR. I want them here, all of them, each and every one, para right then and then, agad-agad makaka-come up tayo with a decision. So, inutusan ko ng COMSEC, lahat ng members ng board sa susunod na hearing, nandito sila reporting each and every one. Kasi Salamat ayaw ko naman po, pagbalik dito, Mr. Chair. kayo ay magpapalusot, kulang yung board, absent yung si ganito, absent si ganon. Is it okay with you, Mr. Alvarez? Ako po ay nagpapasalamat kung sana mapadali na para maganda naman ang participation namin sa kumpanya, lalo na sa pagpapasara, di ba? At least nandiyan kami para mapangalagaan namin ang mga empleyado. Lalo na pagpapatupad ng CPCS, mapangalagaan naman namin ang mga empleyado kung anong ibibigay sa kanila. Since na hindi kami binibigyan ng pagkakataon, talagang feeling namin nadideprive kami ng aming mga rights. So kung magkakaganon po, maganda. Kasi ako, pa-retire na ako, iiwanan ko na po ang pagsaya sa mga bata. Sana naman bago man lang ako mag-retire, maayos po ang pagsaya na itinayo ko po. Although, ang dami ko naranasan ng mga harassment, tinatapon ako sa ibang branch, hindi ko na po yung pinapansin. Kasi part po yun ng aking paghihirap na maitayo ang pagsaya. Bakit kayo naiyak, sir? Ba't sobrang pang-api ba ang ginawa sa inyo? Ilayo ka po sa mga anak mo at asawa mo. Dahil nagtayo ka ng pagsaya, hindi mo masakit yun, Sir Chairman. Okay, that's why sa susunod na hearing, gusto ko po nandito yung mga members ng board para kung ano man yung mga kailangang maayos to the board resolution, dito makapag-decide na tayo. Huwag natin patagalin pa dahil napakatagal panahon sila po ay nagsakripisyo. Buti nga na-action na dito ngayon. Kung hindi pa sila pumunta rito, hanggang ngayon hindi pa sana na-action ang problema nila. Salamat po sa inyong tiwala, Mr. Alvarez, Mr. Samson, Mr. Cao, sa pupunta rito. At sa lahat po ng mga manggagawang Pilipino, wag ho kayong mag-alala. Pag meron po mga problema hindi na-actionan, kaya po nandito ang inyong Senado para actionan yung mga hinaing. Okay. Unless meron pa kayong sabihin, last, Mr. Cao. Regarding po sa recent statements po ni historically po talaga, kaya nga po napatagal yung aming abang kalagayan. Historically, there is really verifiable oppression po sa aming mga hanay. And I am a living and breathing, speaking witness and survivor of that. I do not impeach, I respectfully do Saan usually galing yung oppression, Mr. Cao? papel. Pupunta ka ng Cebu. Papel lang po. Kasi ang oppression po na nangyayari sa amin, hindi naman confrontational eh. Haharapin ka ng manager mo, aaway. Hindi naman po ganun. Papel lang. Hindi ka tatanggap ng bonus sa papel. Walang paliwanag. Walang paliwanag. Marerelocate ka sa probinsya, office order. And what is usually the reason bakit ka agad-agad biglang i-transfer, paparusahan? Since it is a form of illegal and it's a crime, walang explanation po. Talagang Pero papel lang. usually, ano sa tingin nyo, sa palagay nyo, ba't kayo ginaganon? It can vary po. For example, may kasama po ko sa trabaho. Hindi ka lang nagustuhan, hindi ka lang type, may kinausap ka lang na ganun po ang mga raw perception po historically sa amin. So from now on, Legal Department, Attorney Roderick Consolacion, wala nang pwedeng ma-issue na transfer order nang hindi na ipapaliwanag ng husto sa empleyado and it should be justified. Wala na. Kaya nga sa susunod, magkakaroon kayo ng board resolution na it should be well explained. Each and every transfer for any employee of PAGCOR whatsoever, it has to be fully justified. Last confession na lang po. Yes, sir. Regarding po sa basic pay, if I may present a clarification/confession na perhaps ngayon lang po maririnig ng present leadership, nakakaupo lang. Pag sinabi po kasing take-home But by pay, the way, I would like to sorry. ask the presence of Senator Tolentino. Good afternoon, sir. Mr. Chairman. yes, Your Honor, good afternoon po. Would you like to make an opening statement? No, I'm just here to listen, but I'm one with the committee in its
efforts to really uncover some of the inequitable practices that have probably led to injustice and unfairness on the part of the PAGCOR employees. Kaisa po ako nyo, Mr. Chairman. Thank you, Senator Tolentino. You may continue, Mr. Cao. Pag sinabi po sa amin na take home pay, even before the CPCS, nasa minimum na po kami. Nung ang pero pag-uusapan ho, yung basic, yun ho hindi sa minimum. Ang ginagawa po kasi sa amin, ito basic namin, tinatanggap namin, tas tutumbasan po ito ng apps. Itong basic ang natatax lang, yung apps hindi. So ang kawawang empleyado, pagdating ng retirement, ang makukuha lang, ang kukumputin lang basic. So ngayon na-implement na po ang CPCS, parang kinumbine lang. So kung titingnan po sa papel ng aming butihing chairman, oo nga, doble. Nadoble na kayo, pero ang totoo parang walang nangyari sa amin. Parang ganun. Meron pong lump sum, in fairness po, may tinanggap po kami, masaya po kami ron, pero ganun po ang nagiging deception sa amin. Kasi po, in my humble opinion, yung ginawa po sa aming deception, it is done by expert individuals who are keen to details, mga nasa legal, parang ganun po. And to tie in po yung sa customer concern po ninyo, kami po yung frontliner. Kami po ang unang makakadetermine, bawal ka na magsugal. Kasi kami na unang nasisisi pag natatalo na yung customer. Maaring namumura yung iba. Historically, talagang very rough ang interaction namin sa mga customer. Kami yung oppressed na sinusolusyon naman na at the present. At regarding din po sa oppression ng employee, naturalmente po magiging mahina rin po ang enforcement. Kaya nga rin po ang daming report na dumadating sa inyo na in my humble opinion, dapat una pa lang hindi na nabigyan ng lisensya, hindi pala kayang i-regulate. Nabigyan pa ng lisensya. Ang dami ngayong problema na una sa lahat pinagpapasalamat po namin. Senator, wag niyo po kaming bitawan. Marami pa pong detalye, marami pa pong kulay kayong ma-uncover at iyan po ay nai-submit ko po noong February 1 sa inyo. It's a 3-page cover kung ano talaga ang story po ng aming makulay na agency. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Cao. Would you like to react, Mr. Tenko, doon sa sinabi ni Mr. Cao? Well, very clear na we've already implemented the CPCS. I'm not sure when you said that there was deception on our part. I would like to ask Senator Tulfo this emanated from the GCG. PAGCOR management did not have anything to do with the classifications, Mr. Cao. We have implemented this based on a government standardization law, EO 150. So I do not know, yung statement mo lang na ito'y may mabigat kang sinabi na deception done on a professional level, I think you should understand wala pong kinalaman ang PAGCOR board or management dito sa standardization law na based on EO 150 na binigyan ng authority ng GCG. So, Mr. Chairman. Go ahead, Chairman. Senator I Tolentino. think Mr. Cao was referring to legal. Perhaps, Mr. Chairman, we can ask the legal too. Wala ba masasabi ba kayo rito? Parang sinasabi niya, legal yung gumawa. Your Honor, I was not pertaining sa deception. I was not pertaining on the CPCS implementation. Not particularly that. I was particularly referring to a previous experience, previous incidents, indicative of the culture and behavior of officers in PAGCOR. You mentioned something about legal. Yes, Your Honor. So are you referring to the legal counsel here? I was referring to the league. I have verifiable documents that would prove going against legality done and signed by legal of PAGCOR. So have you provided this committee a copy of
whatever proof that you have right now in your possession? Initially, initially, Your Honor, I Kasi present- mahirap magbintang na ano, kailangan Yes, Your Honor. patunayan Yes, nila, Your ano? Honor. Thank you so much. Initially, Your Honor, I presented February 1 a letter without attachment, but now I have those attachments with me. May I present it to you, Your Honor? To the chair, through the committee secretary, with the permission of the honorable chairman. Pakisubmit mo lang, Mr. Cao, and then we will review that, this committee. Dalawa po. Mr. Senator Tolentino, meron pa kayong gustong idagdag? Ano po, Mr. Chairman, nag-react lang po ako doon sa nabanggit kanina. Wala kayong gustong itanong sa mga empleyado or? Okay. So, okay na tayo. Okay, last na lamang. Yung walang masisibak ng mga empleyado, di pa pala natin talakay. As I have And you did guarantee that. as I've submitted a letter to you, I think a week ago, and also GCG wrote you, until GCG has not made any ruling on the matter, we have declared a status quo on everybody, Senator Tulfo. That is very clear, and also GCG has, I think, reinforced that. Mr. Alvarez or Mr. Samson? Good afternoon po, Mr. Chair. Gusto ko lang pong pasinungalingan po yung sinabi po nila. Kasi po, a day po after po tayo nag-usap-usap. Nung February... Which one? The last hearing? Apo, February 1 po. Okay. So after po February 1 po, gumawa na po kagad sila ng mga sulat na mag-take effect po ng placement committee. So pinagpaplanuhan pa rin po nila kaming ipaglilipat pa rin po. Well, Iba ko kasi yung nililipat, iba yung sisibakin. Totally, Opo. wala na sa pwesto. pero kasi po, nagkaroon Wala po tayo sa ng serbisyo. declaration ng status ko noon. So di ba po, pag sinabing status ko, dapat kung ano po yung current status, dun lang muna. So nagkaroon po ng placement committee. Pangalawa, Status ko kasi meaning walang galawan. Opo. So, Mr. Tenko, ikaw, hindi ko pa nakita yung sulat. It wasn't Senator given to me yet by Tulfo, my staff. Can I ask Mr. Gian Samson, meron na ba pong linipat kami nung matapos akong sumulat at nag-commit sa Senator dito sa Senate hearing? Gayon din naman nag-commit ang GCG. Meron na po bang nailipat, Mr. Samson? Pwede ko bang maitanong, Mr. Samson, yung I think what he was referring to ay Opo. meron ng sulat na natanggap sila. Am I right, Mr. Samson? Correct me if I'm wrong. pero suspend Na nakaprogram na yung paglilipat sa inyo. Am I right? yes po, Your Honor. Yun nga po, right after po ng February 1. Kaya nga, yun po yun, di ba? Yes po. So, those letters that were given to those employees of PAGCOR, sabi niyo status ko, canceled yung mga letters na yun. suspended? Opo. Suspended. Maliwanag po yun. Kaya tinatanong Okay. ko po, Mr. Senator, meron na bang, tama po yung tanong nyo kanina, iba yung binabalak sa iba yung pinatutupad. Ang tanong ko, Mr. Samson, meron na po bang, kung pinasisinungalingan nyo po yung ano, meron na po bang nailipat or may natanggal na doon sa inyong mga binabanggit? Can you cite a person nang sa ganun ay akin na pong maimbestigahan na hindi sumunod sa akin? Sabi nyo po kasi, pinasisinungalingan nyo po yung binanggit ko na suspendido na po muna yung pag-place. Meron na po ba, Mr. Senator Tulfo, with your indulgence, can I ask him, meron na po bang isa kayong or isa, dalawa o tatlong empleyado or kung ilan man na mababanggit yung ilinipat na or tinanggal na dun sa kanyang pwesto sa ngayon, Mr. Samson? Mr. Samson, you may answer, sir. Or Mr. Alvarez. Ako na pong sasagot, Mr. Chairman. Ganito po yon. Katatapos lang po natin ng Senate hearing na status quo. Right after that, nagbigay po sila ng sulat. Although sabi na natin wala pa naman nalilipat, pero grabing stress po ang ibinibigay sa empleyado. Hindi po matutumbasan ng pamilya, stress. Para mo sinasakal ang empleyado yung pagbibigay ng sulat na yan. Yes, stressful po yan. Parang ginagantihan kayo after that hearing. O nga naman, right after the hearing, I would take it as an insult to this committee na nagkaroon tayo ng agreement na magkakaroon ng status quo and yet immediately thereafter, kayo po ay nagpalabas ng sulat. Why did that happen? Mr. Senator, hindi po. Yung po mga sulat na yun yung before the hearing.
Pero right after po, I wrote the entire PAGCOR organization declaring that No, but the everything letter is was received. The suspended. letter was received right after the hearing. No, no. Sana after the I hearing, don't- wala nang sulat na matatanggap sila. Yun yung concern nila kasi stressful nga naman. Makakatanggap sila ng sulat na sila ay natatransfer na ito yung mangyayari sa kanila. Yung sinasabi niyang stress and anxiety emanating from that letter. Kahit na siguro kayo kung nangyari sa inyo yan, kayo po ay matatransfer sa malayong lugar matapos kayo magsumbong, eh yan po hindi dapat nangyari. Hindi po mangyayari yun, Mr. Senator. At maliwanag po yung sulat ko sa inyo na sinang-ayunan. Dumating po yung sulat, baka yun po yung sa 4 year. Can we get a copy of the letter? Anong date dun sa letter, Mr. Samson, Mr. Alvarez? Your Honor, bali po meron po kaming na-receive nung February 5. And anong date po nung receipt of the letter? Yung receiving nga po nun, binigay po through email February 5. That was after nung February 1. And then there was an instruction coming from Ma'am Che Francisco and Ma'am Nanette Pacalyagan na ituloy po nagtuloy po sila ng second placement process po eh. Yun po yung instead na dapat po hindi na nila gagawin yun, tinuloy po nila. And sir, I can present to you. Who's Che Ilagan? Wala po. Comsec, patawag si Che Ilagan sa susunod na hearing? At saka sino nagbigay sa inyo ng sulat? It was an instruction coming from Miss Nanette Pacalyagan and Ma'am Che And then Nanette Francisco. Pacalyaga, patawag dito. And Che Francisco. And Che Francisco. And then ang signatory po nun, sir, under oath po yun last time, si Sir Dan Cecilio. Kaya nga po, nagre-request po kami for contempt. Very good. I like that. Patawag din si, ano pangalan ulit? Si Daniel Cecilio po. Daniel Cecilio. Sa susunod na hearing, Daniel Cecilio should be here. Okay. Sir, dagdag ko lang po, meron po kaming clear evidence po ng memorandum po ng send-off party. What do you mean send-off party? Yun lang po. Kung talaga pong wala silang balak na ituluyan kami, bakit po sila nag-produce ng send-off party? Para kanina yung send-off party? Para sa amin daw po. Para daw po umalis na kami. When was that? It should be, dapat po gagawin po yun noong February 19. Pero hindi na po natuloy nga. Kasi po, ang nangyari po, nagkaroon po kami ng hearing last... Okay, kung February 19 at hindi na natuloy, so ibig sabihin, sinusunod nilang kung ano na pag-usapan nung last hearing. Yes sir, bale yun nga po, after po nung letter namin sa inyo, na nag-cross letter din po kami sa GCG and sa Office of the President, that's the time pa lang po na nag-release sila ng final order nila, dated February 13 or 14. Okay. Sige. So all of that, pwede natin pag-usapan sa susunod na hearing. Okay. We can also present living witnesses po, Your Honor, if you want, ng mga hinaras po nila na sinabihan po nila na mare-redundate kayo. Dapat yung pinagsabihan, meron tayong ebidensya na talagang that was said, and mas maganda kung meron tayong sulat na ibinigay doon sa tao at mga testigo, kasi kung sasabihin lang ni Juan na ako hinaras ni Pedro, mukhang hindi naman po ata tama yon. Kasi anybody can say anything against anybody. Okay? Maliban na lang kung meron po kayong mga testigo o may mga documentations pertaining to that allegation. Okay, sir? Ayun nga po, Your Honor. Yung mga mismong tao po na nakaranas po nung mga ganong situation po na nagsumbong sa amin, we can present them to you po next hearing kung gusto nyo po. Pwede po namin Yes, silang of invite course. dito. Okay. Notices and invitations for the next succeeding meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Your Honors. Thank you po. Thank you very much. Nice meeting you.